Shabbat Shalom sa mga kapatiran na nag-observe ng pamamahinga ngayon sa araw ng Biyernes. At Shalom din po sa mga kapatiran na ibang araw ang inyong pamamahinga. Mga kapatid, sa dakong ito, ipapahayag po natin ngayon ang ah, pang 14, kung di ako nagkamali mga kapatid, no, na titik. 14th letter of the Yehudiyat, mga kapatid, ay ating ipaliwanag ngayon. Letter Yehudiyat, letter Nun, mga kapatid. If you make a sound of N, mga kapatid, as in nice, then yan po ang ating pong pag-usapan today, letter Nun. Yehudiyat, letter Nun, mga kapatid, ang ating topic sa hapon na ito. So ito na nga po, letter Nun makes the N sound such as the word nice, mga kapatid. Yan ang ating tutukan ngayon, letter Nun, mga kapatid. So we are on a series and nasa ka-14th letter na tayo ngayon. So nawa nagkaroon po tayo ng build up ng ating kaalaman patungkol sa mga titik ng Hebrew, mga kapatid, which is makikita rin natin mamaya, Tahaliam 119 verses 105 hanggang 112, mga kapatid. Yan po ang ating tutukan as we proceed. We're done with the blowing of the shofar kanina, pag-umpisa natin. So ngayon mga kapatid, patuloy nating purihin si Ab Yahuwah sa pamamagitan ng Tahaliam 35 verse 1. Sinabi po dito ng Tahaliam, makipagtunggali ka, O Yahuwah, sa kanila na nakikipagtunggali sa akin. Lumaban ka sa kanila na lumalaban sa akin. So ito po mga kapatid ang sabi po ng psalmist, awit, na kung saan mga kapatid malinaw po dito na the psalmist is indeed asking po mga kapatid, asking favor kay Abba Yahuwah. Okay, ito po ay a psalm of Daud, mga kapatid. This is a psalm of Daud. And Daud, mga kapatid, is asking favor kang Abba Yahuwah na kung sino yung nakipagtunggali sa kanya, o in other words, sino po yung nakipag-fight, who is going against Daud, mga kapatid. Hiningi po ni Daud yung favor ni Abba Yahuwah na si Abba Yahuwah rin po ay makipagtunggali, o that Abba Yahuwah will also fight for him. At ganoon din po sa next na phrase, lumaban ka sa kanila na lumalaban sa akin. So mga kapatid, ito po yung declaration o prayer ni Daud, mga kapatid, na humingi po siya ng tulong na siya bilang hari, mga kapatid, sana pakinggan po ni Abba Yahuwah. At ganoon din po mga kapatid ang kwento sa bayan o sa bansang Yasar-al. Kung saan, kung mababasa natin ito sa Shemot chapter 14 verse 25, kung saan mababasa natin dito na inaaway po ng Matsaryam ang Yasar-al, bansang Yasar-al, mga kapatid. Dito sa Sea of Reeds na ito, no, sa chapter 14, Sea of Reeds. At nahabol na po nila, mga kapatid. Doon talaga sa Sea of Reeds ang mga Yasar-al na tumatawid na, mga kapatid. Ngunit hindi pa sila nakatapos na magtawid, mga kapatid. Naabutan na sila. At ano yung ginawa ni Abba Yahuwah? Talagang nagkipag-away si Abba Yahuwah. Sa paanong paraan po? Hindi nila malusog, hindi nila ma-overtake ang mga Yasar-al dito, chapter 14:25. Dahil nga sa verse 24, may pillar of fire po. So, yung pillar of fire na yan na nasa pinaka-tail o sa pinakahuli po ng Yasar-al, hindi po maka-attack, hindi po maka-overtake ang mga sundalo ni Paraon, dala yung mga chariots, mga kapatid. Hindi po sila maka-take, hindi sila maka-overtake. Bakit po? Dahil may pillar of fire doon sa verse 24, mababasa natin yan. So dahil dito mga kapatid, anong ginawa nila?
they decided, mga kapatid, to turn away. Ibig sabihin, hindi na sila magpatuloy pa na hulihin o mag-overtake sa mga Yasaral. Bakit? Kasi sabi nila, because Abiyaoa or Alua is, o Aluayam, is fighting for the nation of Yasaral. So, dahil dyan mga kapatid, tumalikod sila at hindi na nila hinabol yung mga Yasaral, pero anong sabi po ni Abiyaoa? Sabi niya, Masya, stretch out your rod and then strike the sea. So, yun mga kapatid, no, hindi pa sila nakaabot doon sa pinakadulo na pinaka seashore, mga kapatid, hindi pa sila nakaabot doon. Naabutan na sila po, mga kapatid, ng tubig. Because Masya strike his rod to the Sea of Reeds and then yun, bumalik ang dagat at silang lahat po ay namatay. Yan po ay example na kung saan Abiyaoa dahil meron siyang covenant kay Daud, meron siyang covenant kay Abraham, meron siyang covenant sa Yasar-al, mga kapatid, na kung saan sino yung nang aapi sa Yasar-al, sino yung lumalaban sa Yasar-al, mga kapatid. Abiyaoa is also fighting for them. So, ano po yung lesson natin dito, mga kapatid? What a wonderful lesson na kung tayo pala ay nakakilala ni Abiyaoa, at tayo ay may covenant relationship with Ab Yahuwah, mga kapatid. Kung ano man po ang gagawin ng mga ibang tao na hindi naniniwala sa Kanya at sinasamantalahan tayo, mga kapatid, o nakipagtunggali sila sa atin, o sila'y lumalaban sa atin, mga kapatid, yung ating covenant relationship with Abba Yahuwah makes a guarantee po, mga kapatid, that Ab Yahuwah will fight for us. So, that being said, mga kapatid na makikinig o manonood sa Republish, talagang kailangan nating makilala ang totoong pangalan. Kasi po, andito po yan, nakasulat po sa Holy Scripture. Itong apat na mga titik, Yaha, U, Ha, mga kapatid. Kailangan nating kilalanin ang apat na mga titik kasi yun po yung totoong pangalan ni Ab Yahuwah. Another way of saying it is Yad, He, Uwa, He. Na kapag ating pong babasahin yan, yan po ay Yahuwah. Yahuwah, mga kapatid, o Yahuwah is our Abba, mga kapatid. At wala tayong duda kasi nandyan po yan sa mga pangalan po ng scriptural character. Kanina yung ating Torah reading sa Pangalawang Hari chapter 1, nabanggit po yung pangalan na Elijah. Yan po pala mga kapatid talaga ay Al-Yau, mga kapatid. Al-Yau po ang totoong pangalan niya. Sa Yahudyat na pagkasulat o pagkasalin o pagka-transliterate, mga kapatid, Al-Yau po ang totoong pangalan. At ganoon din po mga kapatid, ang pangalan ni Yahushua ay kailangan din po nating kilalanin si Yahushua, mga kapatid. Bakit po mahalaga yan? Kilalanin natin si Yahushua. Ito po ang ating babasahin. Unang Yaokanan, chapter 2, verse 12. Mga munting anak, sabi po ni Yaokanan, kayo'y sinusulatan ko sapagkat ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kaniyang pangalan. Mga kapatid, Yaokanan is telling about children whom he is writing, mga kapatid. At dito ibinalita niya at isinulat ni Yaokanan, mga kapatid, na pinatawad na po ang kanilang mga kasalanan. Ang tanong is, paano po napatawad ang kanilang mga kasalanan? Sagot po rito, mga kapatid, dahil po sa nakakilala sila sa kaniyang pangalan. So anong pangalan po ang pinag-usapan? Sa chapter 2, verse 1 po, walang ibang pinag-usapan dyan kundi ang Ama, na kung saan sa harapan ng Ama meron tayong tagapagpagitan. At sino po yung tagapagpagitan sa harapan ni Aba, mga kapatid? Walang iba kundi si Yahushua po ang pinag-usapan dyan sa chapter 2 verse 1 po. Yahushua Hamashiach ang pangalan na pinag-usapan na kung saan ibinuhos po ang kaniyang precious na dugo, mga kapatid, upang mapatawad ang ating mga kasalanan. So yan po, mga kapatid, ang pangalan na pinag-usapan diyan.
Yahushua HaMashiach. So kayong mga nakikinig at nanonood sa Republic, simple naman po, ibang pangalan makilala ninyo. Ibang pangalan ang tinatawag ninyo kung sino yung ating Messiah at sino yung ating tagapagligtas, mga kapatid. Pero sa atin dito sa Assembly of Yahuwah Philippines, walang ibang pangalan na ating kinikilala, mga kapatid, kundi ito po, pangalan talaga ni Yahushua. Kung si Ab Yahuwah ay merong 4 na mga titik, mga kapatid, ayon sa nakasulat sa Holy Scripture, ito po yung 5 mga titik, mga kapatid. Yahu, Shan, Ayan, mga kapatid. No? Ito yung 5 mga titik sa pangalan ni Yahushua na kung saan siya po ang talagang susi ng kaligtasan. Kasi po, Acts 4 verse 12, walang ibang kaligtasan na matatagpuan, mga kapatid, kundi sa pangalan lamang ni Yahushua, mga kapatid. So, that being said, nawa, nakilala na po natin si Yahushua because when we declare Yahushua, we are also declaring Yahuwah saves, Yahuwah delivers. Yun po ang kahulugan sa pangalan Yahushua. Means Yahuwah saves and Yahuwah delivers. Kung tingnan natin itong ating picture sa harapan, mga kapatid, ano pong nakita ninyo dito na picture? Any interaction po? Mula ito sa Tahalyam 119 verses 105 hanggang 112. Anong picture ang inyong nakita sa inyong harapan, mga kapatid? Something to say? Something to share po? You have something? Parang tadpole. Small fish, tadpole, parang ganon. Opa. So, para siyang tadpole, para siyang fish. Okay po. Mamaya, mas ma-highlight pa natin yan. But, zoom in tayo sa picture na ating nakita. Yan po ay pictograph ng letter Nun. Yung Yehudiyat na Nun. Ito po talaga yung transliteration sa Yehudiyat na Nun, mga kapatid. Ito no, N-U-N, Nun. So, yan po ang Yehudiyat letter Nun. Meron pong parang tadpole, ano pa yung parang fish, okay, fish, okay? So, ayan mga kapatid, ano po? Something else? Okay po, mamaya balikan po natin yan, but allow your mind to process. Ano ba ibig sabihin yan? Okay? So, what's the meaning of that symbol representing noon, mga kapatid? Mamaya, let's have more additional information. Kung hindi ako nagkamali, kanina, binanggit ko na po, no? 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, tama nga, no? 14 na po tayo ngayon, mga kapatid, no? Nasa 14 na po tayo. Alp, bat, gam, daut, ha, u, zan, kat, ta, ya, kap, lam, man, mam. Then ngayon, nasa nun na po tayo. Nun makes the M sound in the word nice, mga kapatid. Ito po yung nakuha natin kay Sister Ayana sa YSU Direct na channel, mga kapatid. Nakuha po natin itong original Yehudiat Hebrew letter, mga kapatid. So, moving on tayo sa pictograph meaning mula sa Assembly of Yahuwah USA po ito. Okay, nandito po tayo ngayon. So, anong nakikita ninyong meaning dito? Noon, ito pala ay symbol of what? Okay, seed. Tama yung sinabi ni Sister kanina na fish. Okay, tadpole yung nabanggit kanina. And then it also speaks of activity, ongoing activity. It also speaks of life, mga kapatid. Kasi kapag seed ang pag-usapan, anong ibig sabihin yan kapag may seed? Life. Talagang parang sperm kasi sperm. Opo. So, kapag seed ang pinag-usapan, talagang buhay ang nandiyan. No? Merong buhay dahil merong seed. Okay po? So, yan ang ating initial po na understanding ngayon, but mamaya dagdagan pa natin as we proceed po sa susunod nating slide. So, reminder lang po na Hebrew word, basahin natin mula sa kanan papunta pong kaliwa. Like this word, shalom. Yan po ang word na shalom, yung peace, mga kapatid. No?
That's how we are going to read it. Meron tayong ilang mga talata na babasahin dito bilang pagpahayag po sa letter na Nun, mga kapatid. Can I ask volunteer? Exodus o Shamot 33 verse 11. Can I ask volunteer po to read? Ako po, Brother Dan. Okay po, Sister Lita. Exodus 33:11. Sa gayon, nakipag-usap si Yahuwah kay Moises ng mukhaan, gaya ng nakikipag-usap ng isang tao sa kanyang kaibigan. Pag siya'y bumabalik uli sa kampo, ang kanyang lingkod na si Josue, anak ni Nun, na may kabataan pa, ay hindi umaalis sa tulda. Thank you po. Sa nabasa dito ni Sister Lilieta, mga kapatid, ganito ka very close si Abia Uwa and Masya. Okay, tingnan niya, no? Makipag-usap face to face, katulad ng kaibigan na tao. So, ganon mga kapatid ka close, very close ito si Abia Uwa and Masya, mga kapatid. So, that's how close the relationship. Okay? But anong second part dito is that kapag siya ay bumabalik uli sa kampo, ang kaniyang lingkod na si Josue, anak ni Nun, na may kabataan pa, ay hindi umaalis sa tulda. Then po, mga kapatid, is where doon po magkakaroon po ng meeting si Abia with Masya, mga kapatid. Pero si Josue, kung titingnan natin yung translation diyan na Josue, talaga yan ay Yahushua po. Ang tamang translation po niyan, transliteration rather, is Yahushua. Okay po? Si Yahushua, itong Josue na tinatawag son of Nun, ito po siya yung bata pa sa panahon na ito, ngunit lagi siyang nakikita po doon sa tulda. Siya'y naghihintay, siya'y nagbabantay po doon sa tulda. Habang si Masya ay nakipag-usap po kay Abia o katulad ng isang kaibigan. So itong word na Nun, mga kapatid, pangalan pala ito sa anak sa ama ni Yahushua o Joshua, mga kapatid. Ito talaga yung spelling sa pangalan sa ama, sa father po, mga kapatid, ni Yahushua o Joshua, mga kapatid, sa panahon na ito. Nun. Ganun din po yung titik na nun sa Yehudiyat, mga kapatid. Another reference that would give us a better understanding of the Yehudiyat letter nun. Not only it symbolizes or it speaks about Yahushua, the son of Nun, mga kapatid, but Tahaliam 72 verse 17. Can I ask another reader for this? Anyone? We're done. Oh, go ahead po. Sister Cyril, go ahead po. Ang Tahaliam 72:17, ang kanyang pangalan nawa ay nananatili kailanman. Ang kanyang pangalan nawa ay naging bantok hanggang araw ay sumikat. Ang mga tao nawa ay pagpalain sa pamamagitan niya at tawagin siyang mapalad ng lahat ng mga bansa. Okay po. So, yan po ang Tahaliam 72:17 na pinag-usapan dito yung pangalan, mga kapatid, okay? Na nawa ay manatili kailanman. Okay, pinag-usapan dito yung pangalan na nawa maging bantog hanggang ang araw ay sumikat. Ang mga tao nawa ay pagpalain sa pamagitan niya at tawagin siyang mapalad ng lahat ng mga bansa. Mga kapatid, ang pangalan talagang pinag-usapan dito walang iba kundi ang pangalan talaga ni Yahushua, mga kapatid. Na kung saan makilala siya at manatiling makilala siya, mga kapatid, at ano pong mangyari? Yung pangalan nawa, sinabi dito ay maging makilala po, mga kapatid. So, ano po yung
noon na pinag-usapan natin dito. Ayon po sa English, kung tingnan natin ang English dito, meron po siyang word dito na continue. Okay? Ito no sa Tagalog, nawa ay manatili kailanman. So, the idea of continue po nandiyan sa English. Ito po ay Hebrew word po pala mga kapatid, no? Itong word na continue mula po sa Strong's H5125, yan po talaga sa Hebrew ay nun. Itong word na continue, yan po talaga ay nun, mga kapatid. Sa Yehudiyat na pagkasulat, yan ay nun. Which is a primitive to resprout. Okay, resprout. That is propagate by shoots. Figuratively, to be perpetual or to continue. So, yan po pala ang titik na nun, mga kapatid. Na ang ibig sa titik na nun ay to resprout. Okay? Ano ibig sabihin ng resprout? Muling ano po? Muling sisibol. Tama ba yung Tagalog ko? Muling sisibol, muling magkaroon po ng kayo diyan, Sister Lilieta sa Japan, di ba? Anong mangyari doon sa mga dahon after ano po 'yun? Ano, after winter ba 'yun? Opo. After winter, sa autumn kasi malalagas. Then sa winter, Opo. wala na pong leaves ang tree. Then sa spring na po, mag-sprout na po. Sprout. Opo. So it's during the springtime. Okay, thank you for explaining. During the springtime po, mag-sprout na po yung mga leaves. So, ganito po pala yung mga kapatid yung Hebrew Yehudiyat word na letter na nun, mga kapatid. It's like explaining a leaves that would sprout, mga kapatid. Dahil it speaks of it speaks of life na meron. Di ba, mga kapatid? It speaks of life na meron. Kayo dyan sa Japan, mas ma-appreciate ninyo po yung cycle ninyo, no? Kasi dito tayo sa Pilipinas, ilang season lang po tayo dito, di ba? Summer and rainy lang po tayo. But kayo dyan sa Japan, mas ma-appreciate niyo po yung sprouting, re-sprouting, kumbaga. After the fall, mga kapatid, spring, winter, after the winter, during spring, yun, mag-re-sprout na po yung mga dahon. So, ganoon din po ang word na nun, which really figuratively means to be perpetual. Meaning, perpetual meaning magpatuloy siya, no? Kung tinan mo dito yung pangalan, nawa, sinabi dito, manatili kailanman. Ang kanyang pangalan nawa ay magiging bantog hanggang sa araw ay sumikat. Okay po? So, it speaks of continuous o continual, mga kapatid, na pagbigay po ng kaya ng buhay. Yan po ang pinag-usapan sa titik na noon, mga kapatid. So, that being said, ito na nga po yung dagdag nating mga kahulugan dito sa pictograph ng noon, mga kapatid. No? Itong pictograph nito speaks of seed. Yun nga, no? Seed po yan. Or fish, no? Tama yung kanina. So, pictograph of continue, seed, fish, activity to move forward, perpetual, okay? Non-stop po, nagbigay po ng buhay, and ear, ano po yung ear? Yung magmana, okay? Or inheritor, mga kapatid. So, in short, ito po yung ating understanding sa Yehudiyat letter nun, mga kapatid. So, ngayon, babasahin po natin ang Tahalyam 119, 105, 112, mga kapatid. And feel free po to pull out kung saan dito sa mga meaning, continue ba, fish, rather seed, activity to move forward, perpetual ba ang meaning. So mga kapatid, feel free to pull out po saan dito sa mga kahulugan po ng pictograph meaning ng titik na noon, mga kapatid. So yan po, patuloy nating pag-usapan ngayon. So let's begin with the first two na mga talata.
English, Tagalog at saka English. Can I ask volunteer to read on this? Oh, Brother Dam. Opo, go ahead. Sister Cheryl will read for us the Tagalog, 105, 106, and as well as the English. Go ahead po. Psalms 119, 105. Opo. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Ako'y sumumpa at pinagtibay ko na aking tutuparin ang matutuwid na mga batas mo. Thy word is my lamp unto my feet and a light unto my path. I have sworn and I will perform it, that I will keep thy righteousness judgment. Okay po. So, salamat Sister Cheryl sa pagkabasa. Mga kapatid, batay sa mga nabasa ni Sister Cheryl, kunting paliwanag dito, itong word na sworn, okay? I have sworn. Shaba, okay? Shaba po ang Yehudiyat word. Have you remember yung Sheba o Shaba, mga kapatid? What do you remember of that word Shaba o Shabaut? Mga kapatid, anong naalala ninyo, di ba? It speaks 50 of weeks. 7 po, di ba? 7. Opo, it speaks of 7. So Shaba means to be complete. Okay, ito po no, itong 106 po no, itong 106 speaks of to be complete or declare 7 times. So itong word na sworn, something to do with things that should be completed. Kung yan man ay oath, kailangan i-complete po yun. 7 times. Kumbaga, i-perform ito siya 7 times. O, di ba mga kapatid, marami tayong mga significance sa 7. Ilang pong feast meron tayo, mga kapatid? 7. O, di ba? Meron tayong 7 feast. So, kailangan talaga consistent, gawin po natin yun. Kasi yun po ang ibig sabihin nito, I have sworn and I will perform it. So kailangan talagang something na ating gagawin, mga kapatid. Hindi lang something na ating iniisip, pinumuni-muni at tapos wala tayong ginawa. Hindi. Kailangan meron tayong something that we have to perform what we promise to do. Okay? We have to perform it. Okay, mga kapatid? Halimbawa, itong pang-7 araw, di ba? The 7th day is something that we need to perform. Now, we need to observe, mga kapatid, as part of the understanding of the letter Nun, mga kapatid. Okay? So, may tanong dito is this. What the letter Nun makes in us? Batay po sa dalawang mga talata rito, hihingi po ko sa inyo ng inyong sharing. Kung ito yung mga kahulugan ng letter Nun o Yehudiyat Nun, continue, seed, like sprouting, okay, or peace, or activity to move forward, perpetual, life, year, or inheritor, ano po dito mga kapatid ang inyong mga nakikita? Tingnan niyo po 105. It talks about ilawan po. Okay po? Paano po ang titik na nun na nagiging ano po siya, nagiging ilaw? At bakit nakalagay po sa paa? You see some unusual po rito mga kapatid? Movement, activity. Okay po, let's hear muna kay Sister Lilita. Sister Lilita, you're highlighting what po? Activity, movement, parang gano'n po. Okay po, so Sister Lilita is highlighting itong activity or movement forward. Okay po, so anong activity ang gagawin? Ito nung ano? Saan mo i-apply dito yung activity na gagawin, Sister? Performing. Yung pag-sworn, not just Okay. only... So 106 po, Sister. Okay, go ahead po. Opo. So you have to perform your, ano ba, yung commitment niyo po.
How to perform is not just only in your mind, but you have to do it physically and Mm, spiritually po. tama. So, yeah, no, something for us to do, no? Kung ano yung sworn, kung ano yung ating oath, balikan natin kung ano yung ating covenant. Okay po, di ba? Tayong lahat po ay may covenant. We are in a covenant relationship with Abba Yahuwah. And we have to guard it. We have to keep it. Yun po ay something na activity na lagi nating ni-look forward, mga kapatid. Halimbawa, matapos ngayon ang araw ng pamamahinga. Then, trabaho naman tayo day 1 hanggang day 6, di ba? So, we always look forward. Wow, sa susunod na linggo, another Shabbat naman po tayo. So, something na we always excited to look forward po. Go ahead po, Sister Cheryl, you have something to share kanina. Go ahead po. Um, perpetual. Okay po, perpetual. Go ahead po. So saan mo i-apply itong word na perpetual dito sa dalawang mga talata, sister? Thy word is a lamp unto my feet. Hindi po ba pagka yung meron tayong nakikitang liwanag, we can see what we are stepping on. Tama. What we are stepping on. So, hindi tayo nagkakamali. So, we stumble kasi nakikita natin kung ano yung nadadaanan natin. And, po ba dun sa 106, sabi po di ba dun sa isang verse na let your yes be yes and let your no. Kung hindi naman kayang gawin, it's better not to sworn or to make promises na hindi naman natin kayang gawin. But when we do say promises, we have to do that. Correct. We have to perform. It's like kasi napapractice yung ating pagkakaroon ng integrity. So that integrity, we are like a seed sprouting na we go into perfection. Wow. Yun po, Brother Dan. Napakagandang punto po ni Sister Cheryl, mga kapatid. So, yung word, okay? Yung salita ni Ab Yahuwah, siya yung liwanag, siya yung ilaw sa ating mga paa because na-highlight niyo yung word na perpetual. Ibig sabihin, dapat, ano po, okay? Diba? We are not stagnant. We always walk. Di ba, kapatid? Hindi pwedeng nakatayo lang tayo na para tayong estatwa, di ba? We always go on a step, di ba, mga kapatid? So as we go on a step by step, mga kapatid, so we need light. At yung light na yan ay ang salita po. Words of Yahuwah and words of Yahushua, siya po yung ating ilaw. Siya po yung ating liwanag. Okay, nice po. Na-highlight niya itong perpetual. And then eventually, we will sprout like a seed, mga kapatid, moving towards perfection. Tama po yun. Okay? Matatiao 5:45 ba yun, mga kapatid, no? Be perfect. Ano po yung nakasabi doon ni Matatiao? Be perfect for your Abba is perfect. Opo. So yan po pala, mga kapatid, ang ating titik na noon pala yan, mga kapatid, no? Chapter 5 verse 8. Therefore be perfect po. Matatiao 5 verse 48. Therefore be 48. perfect as your Father in Shamayam is perfect. So ang word na ginamit ay be. So ibig sabihin continuous po. Okay po? Patuloy po yan, continuous. Kaya perpetual, we will become like seeds sprouting, moving towards perfection. But ano po yung pinaka-key doon? Sa na-highlight ni Sister Cheryl? Paano tayo makarating doon, mga kapatid? Sa pamamagitan po ng dito, no?
salita. Guidance pa. Oh, Ang salita. guidance dito sa kanyang mga salita, sa kanyang Torah, kasi po yan po ang ating silbi na ilaw. O yan ang ating liwanag, mga kapatid. Kanina, tinanong ko sa inyo, bakit paa ang nakasabi dyan at hindi dito sa ating harapan? Because it speaks of something that we need to what? Go through. Opo, Step up. tama. Something that we need to go through to move forward and something that we need to perform and all. So, wow, amazing po. Go ahead, Sister Bakar. Sa Yao, meron kayong sasabihin po. Go ahead po. Yes, Sister? Pwede ako, Brad? Okay. Let's welcome Sister Corazon. Something to add as well. Go ahead, Sister. I choose life. That is Opo. Psalm 119, 105. We cannot live without light. Kasi pag walang light, madadapa tayo. And the word of Yahuwah, the word of Yahuwah is symbolize life. That we have to be, for it brightens our pathway. Tama. As we go along the way. We have to we need his guidance, especially when we come to a difficult times. Tama. We need to strengthen our way by his word. And his word is our life. Yun Tama. lang po. Yadayawa. So, ang highlight ni Sister Corazon dito yung life, no, yung ating buhay. Kung saan makukuha rin po natin mula sa liwanag, mula sa salita ni Abia Uwa, mga kapatid, ang magbibigay sa atin ng guidance as highlighted by Sister Corazon. Yadayawa po. What about dito sa verse 106 or 105? Meron pa kayong mga dagdag dyan? Anything else you wanna highlight, mga kapatid, o bring out? Okay, can we continue to just continue allowing your mind po to process. Moving on tayo sa next na dalawang mga talata. 107, 108. Okay, in Tagalog and English po. Any reader? Sister Diana, okay ba ang sounds mo? Can you read this? 107, 108 po. English, Tagalog and English. Psalms 119 verses 107. Ako'y lubos na nagdadalamhati. Muli mo akong buhayin. O Yahuwah, ayon sa iyong salita. Psalms 119 verses 108. O Yahuwah, ang aking handog na pagpupuri ay tanggapin mo at ituro mo sa akin ang mga batas mo. Hanggang sa English po. Okay. English. Psalms 119 verses 107. I am afflicted very much. Quicken me, O Yahuwah, according unto thy word. Psalms 119 verses 108. Accept, I beseech thee, the freewill offerings of my mouth, O Yahuwah, and teach me their judgments. Okay po. Mga kapatid, sa nabasa ni Sister Diana, dito natin makikita, mga kapatid, kung ano ba talaga ang kayang gawin po ng titik na nun sa atin, mga kapatid. What letter nun makes in us? Tingnan niyo po itong dalawang mga talata, mga kapatid. Titik na nun, Yeodiat nun, mga kapatid,
what noon makes in us? O ano po yung kayang gawin Gives po life. ng katotohanan na ito, mga kapatid, batay sa dalawang mga talata na yan. Anything you wanna share, mga kapatid? It gives life po, Brother Dan. Okay po, it gives life. Saan dito banda yan sis? Sa Sa 107, muli mo akong 1, buhayin. opo, 107. 107. Mm. Okay, dito sa ating King James, yan po ay weekend. Ano po nakasabi sa ibang translation? Do you have anything else other than King James weekend? Ano pong nakasulat sa iba? Anong translation? 107. 107. Ano po? Revive me. Revive me. Okay po. So sa Revive Hallelujah me. Scripture po, revive. Meron bang ibang pagkasalin dyan? Hinawakan ninyo na scripture, merong ibang salin o translation po? Hallelujah Scripture, revive. What about sa BYNB? Meron bang nakahawak ng BYNB dito or at Seper? O anong translation meron kayo? Parang majority ata dito ay Hallelujah Scripture. Hallelujah scripture na. Opo. So, ayan mga kapatid, no? Weekend dito sa King James, dito sa Hallelujah Scripture Revive. Di ba? Madali lang natin maintindihan po yun, mga kapatid, no? So, anong maidulot, anong maibigay sa atin itong titik na noon, mga kapatid? Speaks of life. Okay? Sana highlight mo na, Sister Lilita, yung life, no? Weekend me. It gives us life. But take note, sinabi ni Daud, I am afflicted very much. So, kailan mo ma-appreciate yung buhay, mga kapatid? Yung pag-revive, kailan mo ma-appreciate yun? Sa anong panahon ma-appreciate mo yung pag-revive, yung pag-quicken ng buhay mo? Kailan mo ma-appreciate yun? Diba, mga kapatid? Following his words. Kailan mga kapatid? Anong panahon usually ma-appreciate mo yung pag-weekend, pag-revive sa pamamagitan ng mga salita? Kailan mo ma-appreciate yun? In times of trials, Brad, troubles, hardship, Tama. tough times. Opo. Tama yung sagot niyo ni Sister Brother Yasser Yao, mga kapatid. Tuwing merong mga affliction, merong mga trials, sabi ni Daud, tinan mo, I am afflicted very much. So, sa panahon ng trials, affliction, mga sickness, whatever that is, mga kapatid, walang ibang makapagbigay sa atin ng buhay or makapag-revive sa atin, mga kapatid. Wala. Kahit mismo sa ating sariling lakas. Hindi po natin kayang buhayin ang ating sarili po. We are always, dependent on the word of Abba Yahuwah, mga kapatid. Ang mga salita ni Abba Yahuwah, mga kapatid, ang siyang magbibigay po sa atin ng lakas muli. Okay? Tingnan mo yung nakasabi dito sa Tagalog. Muli mo akong buhayin. So apart from Abba Yahuwah, buhayin tayo muli dahil nanghihimatay na tayo o nanghihina na tayo, mga kapatid. Dahil sa sobrang bigat ng mga pasanin or sobrang hirap ng buhay and all, mga kapatid. Ngunit sa panahon na yan, walang ibang makapag-revive, makaquicken sa atin, kundi ang kanyang mga salita. And that speaks of the Yahudia titik na noon, mga kapatid. Okay? Tingnan mo itong kanina, di ba? Nabanggit po natin itong mga offering and slaughtering, mga kapatid. Dito sa 108, di ba?
Noon mga kapatid, yung mga Yasaral, talaga meron silang taon-taon. Meron silang mga piyes na sinasabi, which sa atin din ngayon sinusunod natin yung mga piyes na yan. Ginagawa nila yan, and yung mga slaughtering na yan, ginagawa nila mga kapatid. Pero sa atin ngayon na lalo tayo mga scattered Yasaral, ano po yung offering na pwede nating magawa mga kapatid? Praises. Okay. Our body, Brad. Opo. Romans 12:1. Opo. Sinabi dito, no, I beseech thee. Okay, verse 108. The free will offerings of my mouth. Oo, sa ating panahon ngayon, wala na tayong slaughtering ng mga animals. Okay? Di natin kayang gawin yon. Kung pwede man, so good. So be it. Pero kung wala na tayong kakayahan, merong another option mga kapatid. Okay po? Itong tinatawag na free will offering. Tingnan muna natin mga kapatid, anong sinabi po dito sa Hosea. Okay po? Can somebody go and read Hosea po? Chapter 14, verse 2. Ano pong pinag-usapan diyan sa Hosea, mga kapatid? Can somebody volunteer to read it? 14 verse 2. Ano pong nakasabi diyan, mga kapatid? Take words with you. O, di ba? Take words with you and return to Yahuwah. Say to him, take away all wickedness and accept what is good. And we render the bulls of our lips. Kung sila noon, meron silang mga slaughtering of the animals, mga kapatid. Pero ngayon, hinayaan na ni Abiyahua na pwede na pong magkaroon po ng free will offerings of mouth. At paano po yun mangyari, mga kapatid? Hosea 14 verse 2, take words with you and return to Yahuwah. So, yung ating pagbalik loob kay Abba Yahuwah with words, ano pong words yun na pinutukoy dito mga kapatid? Yung repentance, yung pag-repent natin, yung pagbalik natin sa Kanya, yung paghingi natin ng patawad sa ating mga kasalanan, mga kapatid, at pagbalik loob sa Kanya. Then, sinabi dito, take away all wickedness and accept what is good. Ibig sabihin, we declare and with our mouth na iwan na natin ang lahat ng mga lawlessness and wickedness, mga kapatid. And then, accept what is good. And we render the bulls of our lips. So, yan po mga kapatid ang pinag-usapan dito na kung saan tuwing tayo ay nagmuni-muni sa ating personal na buhay, kung may mga kasalanan man tayo involved, mga kapatid, kailangan tayong humingi ng tawad. We ask for forgiveness, we repent, mga kapatid, and accept what is good. So, after na tanggapin natin ang anong tama, then kailangan ipakita natin muli, ipamumuhay natin. We walk the talk, kumbaga mga kapatid. We walk the talk. Okay? Anyone else would like to share from this, mga kapatid, if you have something? Habang nag-iisip ka, highlight natin itong word na ear, mga kapatid, no? Noon, speaks of ear. Okay? Naalala ba niyo mga kapatid sa panahon tuwing may pasak? Okay? Tingnan po natin ang Shemot chapter 12, verse 47. Ano pong nakasabi po sa Shemot 12:47? Tuwing may pasak, di ba mga kapatid, may mga stranger po, di ba? May mga foreigner. So anong gawin ng mga foreigner? Para maging heir sila. Okay? Meaning, para maging bahagi sila as heir or
para magmana sila o maging kabahagi sila. Anong gagawin po ng mga foreigner o mga stranger? Can somebody read on that? Verse 47 po. 12:47, or rather, at 12:48 po. Tingnan natin. Anong gawin ng mga stranger? Chapter 12, verse 48. No? Nagkamali ako sa pag-encode. Anong nakasabi po 47 sa po? verse 48? Go ahead po. 12:48 ng Shamot. And when a stranger sojourns with you and shall perform the Pesach to Yahuwah, let all his males be circumcised, and then let him come near and perform it, and he shall be as a native of the land. But let no uncircumcised eat of it. Wow. So, tuwing may pasak, di ba sila sa panahon noon, may mga foreigner po. So, ano po yung requirement, instruction sa Torah na pwedeng gagawin ng mga foreigner para maging as the same as native na din sila? Ibig sabihin, maging kabahagi na po sila sa Yasar Al. Anong gagawin nila? Circumcision po. Opo. So, merong tinatawag na instruction na let all his males be circumcised. So, lahat ng mga lalaki, anak ng mga lalaki, mga kapatid, ay dapat is-circumcised. All. Father to the children, to the son, to the bonds, mga kapatid, silang lahat ay dapat is-circumcised. Para maging, ano po, heir. So, yan po ang titik na nun. Maging heir po sila. Kahit hindi sila native born, pero magiging katulad na rin sila as native, mga kapatid, who are also inheritor, who are also going to be an heir of the promise, mga kapatid. So, ano pong ibig sabihin nito ng heir? It speaks about access to that relationship to Abi Yahuwah, mga kapatid. So, kahit mga foreigner, kahit hindi sila born ni Saral, pwede palang maging kabahagi. Yan po ang titik na nun, mga kapatid. Speaks of heir. And binigyan po ng pagkakataon na yung hindi bahagi ay maging kabahagi po sa Yasar-al, mga kapatid. So, ayan, if you have something else to add, balikan na natin mamaya kung if you have something to add there. Highlight ng circumcise or circumcision, Brad, kung ano po yun para sa lahat. Okay po. Itong circumcision na pinag-usapan dito is really circumcision of the flesh, mga kapatid. Bakit po mahalaga yung circumcision of the flesh? Kasi po, balik tayo dito sa Shamot, Barashat, chapter 17. Okay po, ito po ay covenant po ni Abi Yahuwah kay Abraham. So ano po yung covenant ni Abi Yahuwah kay Abraham? Tingnan natin mga kapatid, no? Barashat 17 verse 11. And you shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall become a sign of the covenant between me and you. Okay po? So yung circumcision na pinag-usapan dito sa Shamot 12:48, mga kapatid, is really circumcision of the flesh. Bakit po? Kasi yun po ang pakikipagtipan ni Abi Yahuwah and Abraham, mga kapatid, bilang descendants of Abraham o mga kapatid, itong mga Yasaral, descendants of Abraham, sila po talaga ay circumcised on the foreskin talaga, mga kapatid. So we are not talking about spiritual circumcision dito, although kabahagi na rin yun, mga kapatid, but we are talking about circumcision of the flesh. Bakit po? Kasi yun ang everlasting covenant po ni Abi Yahuwah with Abraham, mga kapatid. Bakit po? Kasi yun po, circumcise the flesh of your foreskin. So hindi po nagbago yan, yung circumcision na yan, hindi po nagbago.
Bakit po? Kasi kahit na rin po sa New Testament, nandiyan pa rin po yung covenant of Abia with Abraham, mga kapatid. When it is speak about dito sa Luke. Okay? Ano po nakasabi dito sa Luke chapter 1? Hindi ko nakalimutan. Luke chapter 1. Ano pong pinag-usapan dito? It's about Zachariah, mga kapatid, no? Yung ama ni Yaokanan who spoke these words, mga kapatid. And having spoken these words, he also have spoken about the covenant, mga kapatid. Chapter 1 ng Luke, verse 72, to show compassion towards, Luke po tayo, no? Luke or Lucas, mga kapatid, Luke chapter 1 verse 72. To show to show compassion toward our fathers and to remember his Kodas covenant. Verse 73 po, an oath which he swore to our father Abraham. So ano po yung covenant na pinag-usapan which Abba Yahuwah swore or promised to Abraham, mga kapatid? That is covenant which is circumcision of the flesh, mga kapatid. Kaya hindi nagbago yan. Patuloy pa rin yung covenant na yan even sa Bagong Testamento, patuloy pa rin po yan, kapatid. Dito sa Shamot, ganito rin po. Yung mga foreigner, kasali po dyan. You have something to add, Brother Yasariao? Ano ko lang, dagdag ko lang din po, Brad, doon regarding sa circumcision, no? Kasi literally, foreskin po talaga ang sinasabi doon sa mga talata. At ayon din po sa mga pag-aaral po kasi, yung binanggit na foreigner o sojourner, kasi alam po natin ang native Hebrew Yasharal is black po talaga. And kung babalikan po natin based sa history, mag-coincide po talaga ang Hebrew Yasharal from the tawag dito yung east at saka west, kasama na po tayo doon sa kasi ang Pilipino kasi kung wala pa ang nakaano dito, tayo po ay ang pinagmulan po natin is we are from the descendants of Yoktan, yung son of Eber. Ang native Yasharal po talaga ay kasama po yun doon. Yung sinasabi, tama po yun talaga, yung covenant na foreskin po talaga, yung pagtutuli. At alam po natin yun dito, kahit sa mga Pilipino, talagang pagdating sa pagtutuli, kumbaga trademark natin yon. At magko-coincide po talagang ang magkapatid na si Peleg at saka si Yoktan. So mostly po kasi pag foreigner or sojourner came from the descendants of yung mga Japhetite po yon. Mostly sa kanila po talaga, sorry to say this kung inappropriate, but yung totoo po talaga is marami po kasi talagang supot sa kanila. Kaya po pagka yung doon sa talata na binanggit na yun talagang kaya yun pinag-uutos po talaga ni Abba na para ka maging earth o kabahagi talagang yung pagtutuli talaga literally sa foreskin. So yun lang po ang aking Thank you po. Thank you, Brother Yasariao, sa dagdag na pagpapaliwanag. At dito natin ma-highlight again yung titik na nun, which really carries the idea of air, mga kapatid. So, ibig sabihin, Abyawa, binibigyan niya talaga ng pagkakataon na kahit kanino na gusto at nais maging kabahagi, ito yung kanilang gagawin dapat. Okay po. So, ayan, napakagandang sharing po. Moving on tayo sa 109, 110, Tagalog at English. Can I ask a volunteer to read on it?
Ako na po, Brad. Shalom, Brad. Oo. Sige po. Opo. Tahalyam 119 verse 109. Patuloy kong patuloy kong hawak sa kamay ko ang aking buhay. Gayon may hindi ko kinalilimutan ang iyong kautusan. Verse 110, ang masama ay naghanda ng bitag para sa akin. Gayon may hindi ako lumihis sa inyong mga alituntunin. Sa English po, verse 109, my soul is continually in my hand, yet do I not forget thy law. Verse 110, the wicked have laid to snare for me, yet I erred not from thy precepts. Salamat po, Brother Yesar Yao, sa pagkabasa. So, what the letter nun makes in us, mga kapatid? Ano yung kahulugan ng letter nun dito? 109, 110. Which of these following meaning of letter nun na ma-highlight natin? We're done kanina doon sa air, and we're done with the word Light, Brad. perpetual and light. Yes, brother? It speaks of light pa rin. Okay, light. Oo, kasi Tama, no? Ito Opo. ng ating buhay. Okay, go ahead po. Opo. Kasi alam po natin no na talagang napaka-importante ng word ni Aba para po sa atin, tayo ng mga Yasharal, kasi po base po doon sa sinasabi po doon no, na hindi po sa tinapay lang nabubuhay yung tao, kundi maging sa bawat salita po niya na manggagaling sa kanyang bibig. And that is his the bar or his word, na kapag na yun ay magkukweken din po sa atin, tawag nito, magbibigay ng buhay, lalo na po pag tayo po ay lugmok, tayo po ay nasa affliction. Kaya po sinabi niya rito, patuloy kong hawak sa kamay ko ang aking buhay. So it speaks of the word of Abba, sapagkat kung tayo po ay walang word ni Abba, walang salita, talagang wala talaga tayong buhay. Kumbaga, patay talaga yung tao na walang salita ni Abba. Tama. Kaya ang sabi niya rito, gayon may hindi ko kinalilimutan ang inyong kautusan. So, thy word and thy Torah, or tinatawag nating instructions, yun yung pinakamahalaga, yun yung na-highlight din po doon sa ano. And what is speaks about the truth, it speaks of the word and the Torah. So, ang word siyang nagbibigay buhay, at yung Torah naman, yun po yung magiging guide po sa atin kung paano tayo mamuhay as we go through to become perfect. Magiging yung magkaroon tayo ng perfection po doon, gaya nung mga nasabi po kanina. As the Father is perfect, so we need to strive to become perfect also. So, yun lang po, Brad. Tama po. Okay, wonderful explanation by Brother Yasar Yao, mga kapatid. So, yan ay ating na-highlight. At meron po bang magdagdag, mga kapatid? Anyone else would like to share batay dito? Di ba perpetual is continually, di ba, Brother Dan? Opo. So, I think, known is yun na po ang meaning is perpetual, yung continually po ang ibig sabihin, di po ba? Na andun po siya palagi. Iba yun? Hawak ng kamay ang aking buhay. Opo. Patuloy kong hawak Patuloy sa kamay. po. Opo. So, perpetual, tama. Okay, so talagang mga kapatid, no, hindi tayo dapat magsasawa. Shabbat na naman, scriptural study naman. Wala tayong sawa, mga kapatid, kasi yun po ang perpetual po na dapat nandyan tayo lagi, no? Kapit kamay, hawak tayo dyan lagi sa kanyang mga Torah at kanyang mga kautusan. Wonderful highlight po ni Sister Lilieta. Something else you wanna add before tayo mag-proceed sa next? Okay po.
a continuous journey, as you have said it, Brother Yasoriao and Sister Lilita, a continuous journey from beginning to end. Yun po ang highlight natin dito. So, di ba? Naalala natin yung Matatiao 24 verse. Ano po yun? 30, no? He who endures to the end shall be saved. So yan po talaga ang ating journey, mga kapatid. Continuous po. From the beginning na nakilala po natin si Abi Yahuwah and Yahushua HaMashiach, patuloy po tayo, mga kapatid, hanggang sa dulo. Hanggang tayo ay mamatay, mga kapatid. The letter Nun reminds us to always what? Move forward. So, wala palang sa ating vocabulary dapat, mga kapatid, yung stagnancy. Okay? Dapat hindi tayo naging stagnant but continuous tayo, mga kapatid. Always moving forward. Kung napansin niyo, mga kapatid, i-compare natin yung ating understanding noon at ngayon. Di ba, mga kapatid? Anong masasabi ninyo, mga kapatid? Meron ba tayong progress? Meron po, malaki. Mga kapatid, no? Marami tayong progress. Marami tayong, kumbaga, development na nangyayari. Doon lang sa ating immersion, di ba? Noon, nag-umpisa tayo, immersion, 3 pangalan, di ba? But as we progress, naging isa na lang po in the name of Yahushua. So, ganun din po, mga kapatid, marami pang mga bagay na pag-aralan natin, suriin natin, mga kapatid, because yun na nga, sa ating vocabulary, yung stagnancy, dapat wala yun. Always tayo excited to know and to study more and to search more. Then, yung bagong development ngayon, ano po yun nung nangyari sa nakaraang araw, di ba? Yung wedding po, di ba? We're beginning to understand. Brother Yasar Yao po ang unang nakasal batay sa Yahudiat, mga kapatid. So kahapon, yun ang pangalawa, if I would remember it. Pangalawa na yun si Brother Sakak o the other day. Sakak Banyao at saka si Sister Gayala Batyao, mga kapatid. Sila yung pangalawa na solemnize po ng Yahudiat way. So, yan, as the wedding ended, nagkaroon po kami ng mga sharing with Brother Malki Aliao at Sister Charis Ann, mga kapatid. We learn a lot. Okay? We learn a lot from that experience, mga kapatid. So, hindi tayo maghinto, but patuloy tayo kasi maraming mga kapatiran natin who are also Yahushua believer na hindi pa sila na solemnize, hindi pa sila na barak, mga kapatid. And they're also excited because they're also growing with us. So, di ba? Napaka wonderful and great experience po, mga kapatid. Yun po ang titik na nun, mga kapatid. Perpetual. Laging umaangat o laging laging nagsumikap at hindi naghihinto, mga kapatid. Another reader for the last two verses. Go ahead, Sister Cheryl. Go ahead po. Ang mga patutuo mo ay aking mana magpakailanman. Sa aking puso ang mga ito'y kagalakan. Kiniling ko ang aking puso upang ganapin ang iyong mga bata magpakailanman hanggang sa wakas. Thy testimonies ay taken as an heritage forever. For thy are the rejoicing of my heart. I have inclined mine heart to perform thy statutes always, even unto the end. Wow. So dito sa nabasa mo, Sister Cheryl, ano yung what the letter Nun makes in us? Which of these meaning batay dito sa 111, 112, which of these masasabi natin na letter Nun makes in us?
I highlight the here. Thy testimonies have I taken as an heritage Okay. forever by the rejoicing of my heart. Di po ba yung when we have the testimonies, inheritance na natin yan, it will not come to an end na I mean, it will not come to forgotten. Tama. Yung lahat testimonies natin, we won't forget that until the end. Kasi yun yung stronghold na we have already passed through for that any situation because we have already the testimony at napatunayan natin na Abba Yahuwah is faithful and His mercy is endorsed forever. Sabi nga na it won't come to end. Kahit ano pa yan, kahit how hard it is, hindi magiging hindi magiging pangit na experience, but it will become a testimonies na magiging life good example or life to others can hear the testimonies. Papa. So say here because pamana magiging pamana. I mean when we say a testimonies na praising Abba, what Abba has done in our life, when others hear that, parang namamana nila yung ginawa ni Abba, yung happiness, yung gladness, yung joy na naramdaman nung nakaranas ng difficulties na yon ay namamana yung nararamdaman nila at it is a good the best inheritance we can have. Tama. Okay po. So yung highlighted dito yung heir, okay? Which is really the testimony, mga kapatid. Of love, faithfulness ni Abba Yahuwah. At tayo, kapag tuwing tayo nagpapatutuo doon sa kanyang mga kabutihan, it will also bring blessing po doon sa mga kapatiran natin, mga kapatid. So, wow, that's wonderful. Anyone else would like to add batay sa ating nakuha rito, mga kapatid? Verse 12, ikiniling ko ang aking puso upang ganapin ang inyong mga batas. So, anong napansin niyo, mga kapatid? Yung idea of perpetual, no? Okay? Magpakailanman hanggang sa wakas. O, see? Yung perpetual talaga, yung activity moving forward. Okay? Doon sa mga batas. Ikiling lagi ang ating mga puso upang ma-perform natin ang kanyang mga batas, mga kapatid. So, I highlight natin dito yung heir, not only heir, but perpetual. Activity moving forward lagi, mga kapatid. That being said, anong napansin nyo kay Saul, mga kapatid? Saul na yung hari, hari ng Yasaral. Anong napansin ninyo sa kanyang testimony? Si Saul, mga kapatid, nung ang Ruach HaKodesh ay pumunta na po sa kanya, anong nakita natin sa kanyang buhay, mga kapatid? Nung natanggap niya po ang Ruach HaKodesh, basahin ko po, no? Verse 6. Unang Samuel 10 verse 6. And the Ruach of Yahuwah shall come upon you. Ito po yung sabi po ni Samuel. And you shall naba with them and be turned into another man. So, ibig sabihin, mga kapatid, kapag ang Ruach of Yahuwah nakapasok na po sa kang Saul, mga kapatid, ano po yung mangyari? Sinabi po dito na magkaroon po siya ng panibagong puso o panibagong tao. You shall, sinabi ito, and be turned into another man. Ibig sabihin, magbago siya, mga kapatid. Magbago si Saul. Look at verse 9. Ano po sinabi sa verse 9?
And it came to be when he had turned his back to go from Shamuel, that Alua gave him another heart. And all the signs came on that day, mga kapatid. Verse 10, and they came there to heal and saw a group of Nabiam to meet him. And the rook of Yahuwah, o Alua, came upon him. And he nabo in their midst, mga kapatid. Ang pinag-usapan natin dito ay si Haring Saul, mga kapatid. Okay? Haring Saul po ang pinag-usapan natin dito. Na kung saan, nung pumasok na ang Rook Hakados sa kanya, mga kapatid. Okay? Nagbago po ang kaniyang puso. Naging bagong tao po siya. So, ang tanong mga kapatid is, na-maintain ba yung issue on moving forward o activity move forward? Yung issue on perpetual, mga kapatid. Seed like sprouting. Nandoon ba sa katangian o sa buhay ni Haring Saul, mga kapatid? The answer is, hindi po. Oo, may mga pagbabago. Oo, nagkaroon po siya ng changes. Pero sandaling panahon lang yon, mga kapatid. Later on, sa kaniyang buhay bilang hari, ano nangyari sa kanya? Siya po ay naging disobedient na po. Di ba? Compare po natin kay Daud. Di ba, mga kapatid? Si Daud, nagkasala po siya. Pero anong kaibahan nila kay Saul? Si Saul bilang hari, hindi po siya nag-repent. Pero si Daud bilang hari, nagkasala siya, pero mayroon po siyang repentance, mga kapatid. Mga kapatid, ito po yung Yahudiya titik nandun. Na kung saan ang Torah ay dapat patuloy nating paghawakan. Yung ating obedience, ang ating buong puso ay lagi nating ibigay yung 100% doon, mga kapatid, sa pagsunod at pag-obey, mga kapatid. Perpetual. Walang hinto, mga kapatid. Because what will happen then is we will become like seed sprouting, mga kapatid. Sprouting what? Unto perfection, mga kapatid. So, what a wonderful lesson. Yahuwah is cleansing us through a clearer understanding of the Yehudiat letter, Nun, mga kapatid, which carries this meaning: continue, seed-like sprouting, activity to move forward, perpetual life, heir, and inheritor. So, yung ating ending, mga kapatid, is that there has to be a continual walk in the Word. There has to be a continual steps. Diba kanina, your word is a light unto my path. Kasi, unto my feet rather, and a light unto my path. So, yung feet natin dapat constantly. Hindi katulad kang Haring Saul, o nagkaroon ng pagbabago, and yet, mga kapatid, hindi siya nagpatuloy. So, there is no such thing, mga kapatid, as once saved, always saved. Because sa buhay ni Saul, nawala po ang kaligtasan sa kanya dahil po hindi siya nagpatuloy, mga kapatid. So, that being said, basahin po natin ang Hosea chapter 10. Can I ask a reader po, mga kapatid? Hosea, ito na po yung ating panapos. Hosea chapter 10, papunta pong 12 hanggang verse 13 po. Anybody would like to read? Can I read, brother? Opo, Sister Corazon, go ahead po. Hosea chapter 10 verses 12 to 13. Sow for yourselves righteousness, reap according to kindness. Break up your tillable ground. It is time to seek Yahuwah till he comes and rains righteousness on you. You have
plowed wickedness. You have reaped unrighteousness. You have eaten the fruit of lying, because you trusted in your own way, in your many mighty men. Wow. Napakagandang ending po, mga kapatid. So, there are two kinds of plowing. There are two kinds of steps, mga kapatid, ang pinag-usapan dito. Okay? The good seed versus the bad seed. Verse 12, sow for yourselves righteousness. Yun po ang good seed. Ano po yung sow for yourself righteousness? Yun po ang ating obedience doon sa kanyang Torah, mga kapatid. Yung ating pag-walk the talk, mga kapatid. Yun po ang sowing righteousness. Then, anong mangyari? Reap according to the kindness. Break up your tillable ground. So, ano ibig sabihin mga kapatid na break up your tillable ground? Ibig sabihin, kung merong mga bagay na hindi pa natin naintindihan, kailangan i-break up natin yun. Kailangan i-break natin yun. Kung yun ang ground na kung saan matigas ang ating mga puso sa mga bagay na ito, kailangan i-break natin yun mga kapatid. We have to go deeper into our understanding. At kung bakit matigas ang ating, kung bakit kulang tayo sa pag-unawa, is because ang tigas ng ating puso. Kailangan i-break natin yung tillable ground. Ibig sabihin, may mga bagay pa sa ating puso na kailangan ma-break mga kapatid upang magiging fertile ground, magiging malambot. At anong mangyari kapag malambot na mga kapatid? Anong mangyari sa seed? Di ba? Grow. It will grow mga kapatid. And once that seed will grow, it will bear fruit mga kapatid. Then, ano pa? It is time to seek Yahuwah till He comes and rains righteousness on you. Time to seek Yahuwah. That's one way to break the tillable ground. Nasaan dito? May mali ba ako? May pagkukulang ba ako and all? I want to break that tillable ground in me so that I will bear fruit. I will have a soft heart. I will have a teachable heart. And your seed of righteousness will continue to grow in me. But in contrast po mga kapatid, sabi niya sa Yahuwah dito sa verse 13, you have plowed wickedness. You have reaped unrighteousness. You have eaten the fruit of lying because you trusted in your own way, in many mighty men. So again, doon sa ating Torah reading kanina, pangalawang Hari, chapter 1, mga kapatid, malinaw po yun na destruction para doon sa tao na walang tiwala kay Abba Yahuwah. But yung tao na laging lumalapit, tumatawag kay Abba Yahuwah, they are Baruch, mga kapatid. So ganoon din po dito sa ating ending ngayon. Maging Baruch tayo, mga kapatid. When we continue to allow the word of Yahuwah to make us and break us, mga kapatid. So, ano po? This is how we move forward. We continue to sprout and be revived by the word. At sino pong pinag-usapan natin dito, mga kapatid? Walang iba kundi si Yahushua po, mga kapatid. Please contribute po if you have something else to add. Ito po yung ating sources. YH Direct, of course, at kapatiran natin doon sa Assembly USA, Assembly of Yahuwah USA po. Anyone else you want to add, mga kapatid, bago tayo magtapos? Does this make sense to you po, mga kapatid? Meron ba tayong mga natutunan dito? Kindly contribute if you have something else to add. Okay po, Sister Cheryl. Dito ay malinaw na nakasaad na we cannot really go back. Opo. Just need, we have or we must continue. Hindi tayo pwedeng maging stagnant. Kailangan maging puno tayo because when we start as sprout, then dapat maging
mag-grow tayo, grow and grow until na maging puno tayo. That we can give shade sa others din. Na naiinitan or nahihirapan or share ko po kasi kanina yung dating kasama ko sa dati. So nag-message sa akin. Sabi niya sa akin na namimiss ka na namin. So sabi niya, bakit ako tumalikod daw? Pati daw yung tinuturuan, tinalikuran ko daw. At mahirap daw yung consequence nung ginawa ko na pagtalikod. I don't know if she's judging me or siguro nasabi niya lang po yun dahil sa akala niya siguro I'm drowning. Nawala ka na. Opo. At ang isang sinabi ko sa kanya na hindi naman po ibig sabihin na wala ako dyan ay wala na ako kay Aba Yaowa. And I really stated Aba Yaowa in my message. Na sabi niya, meron pa siyang sinabi sa akin na natatakot ka bang balikan yung dati mo? So naisip ko, okay po, na-connect mo ngayon. Ano ba ako dati? So, mahirap po kasing makipag-argue or mag-explain deeper kasi nakita ko po doon sa mga messages niya na parang she won't accept me explaining or sharing. Na ang nasabi ko lang sa kanya na wag mong isipin na nawala ako kay Aba Yaowa at masaya ako ngayon. Hindi naman ibig sabihin na hindi mo ako nakikita o hindi mo ako nakakasama, napariwara na ako. I am now learning deeper and having a relationship kasi sabi ko, when we have a true relationship, meron tayong assurance kasi sinasabi niya sa akin na parang kahit ano daw yung problema, we have to continue. Sabi niya, we have to continue. I don't remember exactly the words, pero parang wag daw akong bibitaw sa aking pananampalataya sa faith ko. And really trying to explain to her na Aba Yaowa is Aba Yaowa. So, yung ngayon, ingat ka. Yung ngayon, meron akong tinatahak na I can say, tama. Sabi ko sa kanya na hindi ko kasi pwedeng sabihin na mali sila, di po ba? So ang sabi ko sa kanya na I am stepping on a path na sa sarili ko, I can say na I am going closer to Aba Yaowa. Yun po sinabi ko sa kanya. And I share a little, pero the response that I've got, parang she's not accepting. She's not really accepting what I am imposing na Aba Yaowa is the name on Aba Yaowa is the real. We cannot detach ourselves, our faith from the old kasi doon tayo galing. Yun po, yung I did not reply na lang po kasi parang
ipinipilit niya sa akin na napariwara ako. So, yun po, yung we cannot go back. And itong teaching na ito, it makes me go stronger. Na, I have to stand out. Kasi kung ano yung natutunan ko, and I can compare. Opo. Na yung natutunan ko ngayon at yung mga natutunan ko noon, I am not just spoon feed kasi I have my now I have my freedom to read, to understand, to really connect to Abba Yahuwah through Yahusha HaMashiach. And I am grateful having the meeting with this group, the family that I have now. At ito ako, gusto ko talagang isabi sa kanila na hindi ako napapariwara. Yun po, Brother Dan. Mga kapatid, sa magandang testimony and connectivity dito sa ating pinag-usapan today. Nakita ko, Sister Lilita, meron kang dagdag? Wala po, Brother Dan. Thank you po. Yada Yahuwah po, mga kapatid. Brother Ron, you wanna say something? Wala naman po. Pasalamat lang po ako sa nadinig ko. Kay Sister. Yada Yahuwah po. Yada Yahuwah po. Okay, mga kapatid. Praises kay Abba Yahuwah sa napakagandang sharing. Meron tayo, mga kapatid, today. At bago tayo magtapos, naging 12 tayo dito ngayon. At nandito na, okay po. So may mga nakadagdag dito with Sister Burnley Joy. Yada Yahuwah, mga kapatid. Mga kapatid na nais na mag-share. Anyone else you would like to add, share? If there is one. Mga kapatid, napakalinaw po ang ating pinag-usapan today. Kayong mga manunood, makikinig sa Republish. Nawa maging bukas ang inyong mga mata at tingnan at mga tainga at pakinggan. Puso ay maging bukas para pag-muni-munihan po ang mga katuruan ito upang sa hahantong tayo, mga kapatid, doon sa lubusan na pagkilala ni Abba Yahuwah at Yahusha at patuloy na maghawak sa kaniyang mga Torah hanggang sa dulo, hanggang sa katapusan, mga kapatid. So, yan po, all esteem and praises kay Abba Yahuwah, mga kapatid, at shalom sa lahat. And all praises and esteem kay Abba Yahuwah.